kababayan, ito na po ang hinihintay ng lahat. Nagsalita na po ang 18 Marines sa Senado sa pangunguna ni Subcommittee Chairman Senator Rodante Marcoleta at SP Alan Peter Cayetano. Halina't wag na nating patatagalin. So, pwede pong... Yun nga po yung gusto kong sabihin. Sa lahat pong mga ex-soldiers na nandito ngayon, kinukumpirma ba ninyo na si Atty. Baligod ang tumatayong abogado para sa inyo? Salamat po. Yes, ma'am. Mr. Chair, may isusumbong lang po. Maraming nagte-text na sinusubaybayan ang ating hearing ngayon at ang nirereklamo ay hindi lumalabas sa Senate website, pinagbawalan daw. At yung iba naman sa ibang plataforma ng media, pinapatay ang coverage, putol-putol at choppy. Kung pwede lang po, hayaan natin na marinig ng sambayanan ang testimonya ng ating mga Marines. So pumunta na tayo doon sa puntong kanino ba kayo nagtrabaho? I'm addressing this question, Mr. President, to the 18 ex-soldiers. Sa nakarang 3 taon, kanino kayo naglingkod? Kay dating, Your Honor, good morning. Nagtrabaho po kami kay dating Congressman Elizalde Esco, Your Honor. Kayong lahat po ay nagtrabaho sa ano pong kaparaanan? Ano po ang mga function ninyo? Ano po ang inyong gawain? Anong obligasyon ninyo sa pagtatrabaho nyo kay dating Congressman Saldico? Nagtrabaho po kami bilang driver bodyguard, at the same time basurero po, Your Honor. Pwedeng bago kayo magsalita, pakibanggit para ma-record po yung kumpleto ninyong pangalan at pagkakilanlan. Your Honor, ako po si Johnny Buduan po, Your Honor. Sige, pagpatuloy mo na. Ako po ay nakapagtrabaho kay dating Congressman Saldico 7 years and 1 month po, Your Honor. At yung pinakamatagal po sa amin is 9 years po. Kanina pong tinanong ko kayo kung sino-sino sa inyo ang nagdadala ng maletang pera na aking nabasa sa inyong pinagsama-samang salaysay. Halos kayong lahat ay nagtaas ng kamay. Pwede ko bang itanong sa inyo, dahil nabasa ko rito, dinescribe pa ninyo ang laman ng bawat maleta. Meron kayong sinabing maliit na maleta, meron kayong sinabing na medium na maleta, at isang large na maleta. Pwede ba niyong ulitin dito sa pagdinig? Gaano ba ang laman nung tinatawag niyong small? Yung small, Your Honor, is naglalaman po ng 20 to 25 million. Pesos? Pesos po, Your Honor. Yung medium? Yung medium po is 40 to 50. Then yung large po, 50 to 70 po. Paano nyo naman nagawang i-estimate? Paano nyo ano ba yung estimate sa Tagalog? Paano nyo natansya na between 20 to 25 o 40 to 42 or 50 to 60? Kasi po, Your Honor, every time po na nagkakarga po kami or nagbababa ng mga mali-maliitang pera mula sa unit ni dating congressman, ay meron pong post-it po na nakalagay sa mismong maleta. Ilang beses naman kayong nagdadala ng maleta, kanino at kung saan? Mula po nung umupo na APRO si dating congressman, ay nagde-deliver po kami almost 3 times a week, mayroon po 4 times a week na nagde-deliver po kami sa mga iba't ibang opisyalis ng ating bansa, ay ng ating pamahalaan. Ilang taon naman inyong ginagawa ang pagde-deliver na ito?
Mula po nung umupo na apro si dating Congressman Saldico, Your Honor. Anong taon yung dati siyang chairman ng APRO? Mula po nung 2022, Your Honor. Hanggang 2025. Yes po, Your Honor. 3 beses, isang linggo, ilang maleta naman bawat delivery? Hindi po bababa sa 20 maleta po, Your Honor, ang naidideliver. Bawat delivery. Yes po, Your Honor. So bawat delivery, 20 maleta, maliit, medium, at saka yung large. Halo-halo na, ganun ba? Opo, Your Honor. 3 beses, isang linggo, ilang maleta yun? Minsan po, sir, umaabot po ng 60 to 70, Your Honor. Mabuti ka pa, marunong ka sa arithmetic eh. Yung mga kasama namin dito, yung majority, hindi nila alam kung anong bilang. Eh. Sabi mo Ang alam nila, nag-deliver ka sa 12. mga opisyal. Sino yung mga opisyal na yun? Magpangalan ka ng ilan o lahat ng naalala mo? Ang naalala ko, sir, si dating Speaker Martin Romualdez po. Meron po kaming video at saka mga pictures, Your Honor. Bukod kay dating speaker, sino pa? Na yung personal mo alam hindi mga kasama mo, ikaw mismo. Saka kay, ano po, yung dinala po sa Ilocos. Kami po yung nagdala doon sa Delta Gate, hangar sa Pasay. Yung 5 maleta po na dinala doon sa Ilocos, na dinala ni Sergeant Tobe at saka ni Boss Saldi. Ikinarga po namin sa Lexus na bulletproof, plate number NFX 8886. At saka binakapan po namin ng Hilux na bulletproof din, black na Hilux, plate number Eco Alpha Foxtrot 7121. Para kanino naman yung dinala ninyo? Ang narinig ko po nun, sir, para kay President Marcos. Narinig mo lang. Baka naman hindi totoo yung... Kasi nandun ka ba nung i-deliver? Kami po kasi yung nagdala doon sa Delta Gate, sir. At si Sergeant Toby po ang kasama ni Boss Saldi na pumunta doon sa Ilocos. Kasama nyo si Congressman Saldico nung mag-deliver kayo? Kami po yung nagdala, sir, sa Delta Gate. Then sila Sergeant Tobe at saka ni Boss Saldi ang nagdala po doon sa Ilocos. Mr. Chair, saan sa Ilocos? Your Honor, ako po si Belnard Tube. Sa Kayo Paway yung po, Your magkasama, Honor. yung dalawa kayo, pumuntang Ilocos? Yes May po. mga retrato pa ng eroplano? Yung nag-receive lang po kung sino po doon sa Paway po nag-receive po. Alam niyo yung address o yung bahay, kahit barangay lamang? Your Honor, hindi po kasi gabi po kami dumating ni Kong Saldi doon sa area po. Pero kasama ko po si Kong Saldi. Alam niya po yung kung ano po yung exact address nun. Anong itsura? Naka-Yetariu, ma'am, na tabi po ng lake. Yung lugar po. Tabi ng lake o tabi ng dagat? Kasi gabi po, either dagat or lake yun, ma'am. Basta tabing tubig, Yes po. baybayin. Yes po. Tapos saan kayo? Doon ma'am sa sa letter U na bahay ma'am kasi nakikita ko po yung mga picture nung ni dating president po na si Marcos din po. May picture din po sila ng family din po. Then yung room po may mga yung telepono po kasi may mga pangalan po ng mga anak niya at saka ni So nakapasok pala kayo? Yes po. I see. Nakita ba ninyo yung kamag-anak nila o pamilya ng mga opisyal? Yung time na dumating po kami, Your Honor, is sila lang po. Nauna po si Kong Sandro, then na next po si President, then si First Lady po yung dumating, nag-dinner po sila ni Kong Saldi. Andun pa rin kayo? Yes po. Kinamugahan na po kami bumalik po ng Maynila po. Kailan kayo nagpa-picture? Nakita ko may mga retrato pa kayo eh. Your Honor, natandaan ko 2022 pero di ko matandaan yung... Pero that was the same visit nung naghatid kayo ng Yes maleta. po, yes, Your Honor. Thank you po.
Kanino ba galing yung maleta na dinadala nyo sa bahay at mga lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez na pinsang buo ni Senator Amy Marcos? Your Honor, yung mali-maleta po na binibigay po kay Kong Saldi galing po sa ibang contractor po na nauna po na naimbestigahan na po dito. Na-establish na natin kung ilang beses sa loob ng isang linggo kayo nagdi-deliver at kung ano ang average na bilang ng maleta at yung nilalaman ng mga maleta na yon. Simula September 2022 sa 14 Nara Street po kami nagde-deliver hanggang 22 to 23 December po. Ano pong address? 42 McKinley Road. McKinley. Pagkaraan ng panahon na yan, saan naman kayo nag-deliver? 2024 po hanggang natapos yung termino ni Boss. Nasa 14 Nara Street na po, South Forbes. Sa Makatwid, 42 McKinley at saka 14 Nara Street. Yes, Your Honor. Na pinagdalhan ninyo ng mga mali-maleta. Your Honor, doon na po yung pinaka-last na deliveran ng bahay niya po. Oh, pagdating nyo sa mga lugar na yon, kilala ninyo kung sino yung tumatanggap. Hindi naman siguro basta nyo na lang nilagay sa kanyang pagbukas ng pinto, binalibag nyo lang, umalis na kayo. Meron tumanggap sigurado, tama? Yes, Your Honor. Doon sa 42 po, si Mayordoma niya po, si Ma'am Jocelyn po. Tsaka yung iba yung mga katiwala niya po. Hindi po namin kilala. Kasi matagal kayong nagdi-deliver, kaya pati mukha niya nakilala ninyo. Yes, Your Honor. Meron pa kayong binabanggit na Mang Edwin. Hindi ko hindi ko po familiar yung pangalan niya, pero sa itsura kilala ko po. Mr. Chair, mabalik lang dun sa delivery sa Ilocos. Sabi niyo 2022 at balita meron kayong mga retrato. Kung dala ninyo, baka naman pwede ipakita ngayon ang mga photo at video kahit hindi pa sinama sa sinumpaang salaysay. Your Meron ba, Honor, Attorney? yung picture lang po namin ni Kong Sandro yung kasi ayaw pa picturean ni Kong Saldi yung maleta po. Pero may nakita akong mga picture, kung pwedeng ilabas na rin ngayon para mapatunayan. Maraming nakikinig at mga Ilocanong abalang-abala. Your Bago Honor, yun- ako po si Bernard Tube. From Horizon po, nag-advise po si Boss, magpapalit kami ng piso to dollar na 2 maleta. Doon sa Makati po. Sa, Bibili kayo ng US dollar. Yes, Your Honor. Dinala po namin ito sa Perbank Makati, Salcedo Village po. Dalawang maleta worth of 50 to 60 M po ang laman. 50 to 60 million pesos ipapalit nyo sa US dollar. Yes, Anong po. bangko sa Makati? Perbank po yung building, Your Honor, 146 sa Salcedo. Hindi siya bangko, sir. Parang money changer siya sa... Di ko ma-identify kung ano po yung room sa taas kasi marami po, isang beses lang po kami nag-deliver. So, hindi nyo alam kung bangko o money changer? Money changer po siya, sir. Kasi through contact po yung kailangan pumasok doon, sir. Kasi malaking halaga po yung pinapalit namin, sir. After nun, sir... Alam mo ba ang dahilan kung bakit hindi sila dumaan sa bangko at sa money changer na lang dumaan? Siguro, sir, sa laki din ng figure po, sir. Hindi lamang yun. Yung pinaka-importante. Bakit hindi sa bangko siya dumaan? At dumaan siya sa money changer? Para hindi po matrace, sir, na ganong Ayun. malaki. After that, sir, palit na namin ng piso to dollar. So, isang maleta na lang po yung kapalit. Binaba namin sa van. Then, Kanino nyo binigay? After po nun, sir, binalik namin sa Horizon. Ang narinig ko po, sir, ibibigay po to kay Speaker. Yun na po siguro yung ka-meeting nila Kong, Senator Trillanes po. Doon na po yung ano po. Kasi kung pinalit mo ng dollar,
gagamitin ng hindi Pilipino, di ba? Kasi tayo, ang gamit natin, sarili nating pera. Tama ba yun? Yes, Your Honor. what I'm saying. But nagulat ako, dito po, sa letter E42, nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. Pwede nyo bang i-verify? Totoo po to at ay kwento nyo yung circumstance. Yes, Your Honor. Sige, sir. Yung time na yan, Your Honor, advance team kami, Your Honor. Nauna kami sa area kasi in-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So, after lunch, nandun na po kami aboard. Ngayon, nag-aantay kami na dumating sila ni Boss Saldi. Kalau na dumating sila, ngayon, na okay na yung area, nariko na namin. Pagdating nila, na ako nag-guide po doon sa baba. Parang may basement sa gilid po. Ngayon, dumiretso yung limo ni boss, umikot, tapos nag-drop off. Tapos umakyat sa parang nagdanan, Your Honor. At tapos may elevator. Kasama niya po si A.A. Mark, saka si Paul, saka yung SO niya po nga si Police Major Dichoso po. Tapos noon, pasakay siya sa elevator, pagbukas ng elevator, may nagsalubong po doon. Sumakay sila. Tapos yung malita po na dala po namin, nadala po ng mga kasama ko, tulak-tulak po nila yung dalawa, hinabol ko yung dalawa, at sinambay po sa elevator. Tapos yung the rest po na ibang malita, hindi po nakahabol. Nauna na po, akyat sa taas po. Paanong dineliver nyo? Pera? Pera po. Alam mo magkano? Large po, malaki. Large. Ang large usually, ang laman ay... 40 to 70 po. So, ilan ang dineliver? Mga 40 to 70 po yung So, isang laman po. maleta lang. 5 po, 5. 5 maleta na Opo. tig for 40. Yes, Your Honor. Yeah. So, more or less, kailan to? Again, Your Honor. More or less, kailan? Kailan? When? Year 2024 po, bago Campaign period. Yes po. Okay. So, kaya ko to tinatanong dahil mabigat sa akin to dahil nga pinaniniwala natin yung Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Lacson, but everyone knows magpartner talaga yan si Senator Tito Soto and Senator Lacson, no? Not partners in business but partners in politics, no? And then dun sa susunod na paragraph pero walang pangalan kung sino, nandito din pangalan ni Senator Erwin Tulfo na pinapangalan nilang susunod na chairman ng Blue Ribbon Committee kung sila masusunod. Sinong may alam nito? Dito po, si... So, babalikan kita, sir, ha, dun sa details kay Senator Soto. Kay Senator Tulfo? Ano Ako yung po, details? magandang umaga po, Your Yes. Honor. Ako po yung involved doon kay Senator Erwin Tulfo. Sir, pangalan tapos pakikwento na lang yung circumstance. Ako po, sir, si Bernard Gumban. Bali po, nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Ano yung 2 maleta? Anong size? Maliit na po, small tsaka medium siguro. Small. Ano ulit laman ng small? Nasa 20 to 25. Okay, and then medium. Yung medium po, Ay, medium ata yung 20 to 25, no? Tama ba? maliit po. Yung small po, Okay, tapos yung medium. nasa 40 to 50. Okay, so ang dineliver mo is from 60 to 70. Mga ganun. Okay. Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, 6 na malita na po. 6 na gano'ng kalaki? Halo-halo po. Halo-halo na. Opo, So, Your Honor. even assuming small lahat, kung 6 sa 25, at least 150. No, at least. Oo. Yes, Your Honor. Saan ng first at saan yung second delivery? Dito sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills. Green Hills. Paano nyo alam na bahay niya yon? Tinanong ko po si Mark Tiksay. Sabi ko, Boss Mark, kaninong bahay po ba yun? Sabi niya kay Senator Erwin. So pagdating nyo doon, katulad ng kwento doon sa Ilocos, so may sumalubong, kinuha lang, pinapasok kayo, paanong Bali nangyari? po, Your Honor, si Mark po, tsaka si Boss Mark, si Mark Tiksay, tsaka yung contact doon sa bahay ni Senator Erwin,
Sila po yung nag-uusap niyan. Tapos pagdating po doon sa bahay, ibababa po namin yung mga malita, tapos ihatid doon sa loob. Yung nagre-receive na po yung si Boss Mark na po, tsaka yung nagre-receive yung bala. So hanggang saan ka nakapasok? Nakapasok po ko doon, yung bahay po may basement eh. Hindi na hanggang sa ano lang. Yung basement, Bababa. kasama kotse or bababa? Hindi po, Your Honor. Yung malita po, Yung maleta. Tinulak So yung ko kotse sa parking lang kayo, sa labas lang po ng bahay. tapos nadala yung maleta hanggang sa basement. Papasok lang po kasi may sumalubong na po doon eh. Yung, Okay. yung ano So po kung yun. halimbawa dadala namin kayo dun sa mga lugar na sinasabi nyo, matuturo nyo na ito yung bahay tapos Yes, Your masasabi nyo Honor. dito yung basement. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Third lang, nagulat lang ako sa mga pangalan na to. Letter J, Franz Castro. Nasa Progressive Black to at nandito siya nung Martes. Martes at basta this week nandito siya eh. Sino may alam nitong kay Franz Castro? Nasa paragraph 43. Tapos Leila de Lima. Tapos may nakalagay dito sa Polo Club na bigay. Sino po dito? Nagugulat lang po ako kasi traditionally ang anti-Marcos, yung progressive groups and yung Dilaw at Pink. Pero recently sa nangyayari sa Senate, Marcos na rin eh. But biglang nandito mga pangalan nila. Again, that doesn't mean this is true. That's why I want to find. Sinong may alam nung kay Leila de Lima at saka kay Franz Castro? Mga kongresista. Si Franz Castro, Your Honor, laging ka-meeting niya nila Boss Saldico sa opisina niya doon sa Congress po at saka sa Townhouse. Then pagkatapos po ng meeting nila, paglabas po, may mga bit-bit na po yan silang mga paper Pag bag. sinabing sila, sino pa usually kasama ni Franz Castro? Not necessarily sa pera, sa meeting. Yung babae rin yun, Your Honor, yung lagi niya kasama. Tatlo yan sila, Your Honor, kasama si Raul Manuel at saka yung isa pa. Si Franz Castro at saka si Brosas, Your Honor. Okay. How about yung kay Leila de Lima? Sinong may alam? Si Laila de Lima po, lagi po yan sa Townhouse. Ka-meeting po sila boss. Then, pagkatapos po niyan, ganun din po, may dala-dala na rin po yan. Kuha niyan, Your Honor, Quadcom hearing. Kailangan nating i-clarify muna, no? Kasi yung pagkabanggit nyo kay Congresswoman Laila de Lima, kasama siya sa mga congressmen ng 19 Congress. Hindi pa siya congresswoman noon eh. Bakit siya kasama rito doon sa listahan ninyo sa paragraph 43? Yun po yung, siguro po may lapses po kami dyan kasi, Your Honor, nung hindi pa po siya kongresista. Pero yung namimit na po kami ni Attorney Baligod, congresswoman na po kasi siya, kaya nasama po dyan sa mga congressman po. Kasi bukod sa kanya, itong tunay na mga congressmen na nilist down nyo sa paragraph 43, babanggitin ko na, salita nyo naman ito eh. Ito yung mga nag-deliver po kami mismo sa bahay ng ilan. Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez. Dito binabanggit ninyo kung saan kinuha eh. Halimbawa, si Benny Abante, kinuha niya sa House of Representatives saka sa Townhouse. Si Sia Adyong, mga congressman po ito ha, House of Representatives niya kinuha. Jose Alvarez sa Forbes Park House. Jojo Ang, Townhouse. Julien Baronda, Townhouse. Ace Barbers, Townhouse. Ching Bernos, House of Representatives. Arlene Brosas, House of Representatives, Townhouse. Franz Castro, House of Representatives, Townhouse. Joel Chua, House of Representatives. Manix Delipe, House of Representatives. Ito nga, si Laila de Lima, Townhouse din niya kinuha. Dan Fernandez, House of Representatives, Townhouse. Janet Garin, House of Representatives, Townhouse. Dong Gonzales, Townhouse. J. Konghun, House of Representatives at Townhouse. Jerbil Luistro, House of Representatives. Raul Manuel, House of Representatives and Townhouse. Ito yung mga makabayan group na sinasabi ni Senate President kanina eh. Raul Manuel,
Franz Castro, Arlene Brosas. Ito yung Makabayan Black. Na kapag nagsasalita sila sa House of Representatives, matagal ko po silang nakasama roon eh. Wala nang ginawang mabuti ang gobyerno. Palagi sila na lang mabuti. Na parang sila, ay ngayon pala di ko sinasabing totoo lahat ito, kaya kayo nandito para patibayan ninyo, para tindigan ninyo na totoo lahat ang sinabi nyo rito. Sandro Marcos, Forbes Park, Paulo Ortega, House of Representatives, Joseph Paduano, House of Representatives, Townhouse, Stella Kimbo, House of Representatives, Townhouse and Residence, J.J. Suarez, House of Representatives, Erwin Tulfo, ayun, Green Hills, House of Representatives. Itong lahat po ng binanggit ninyo na mga ngayon ay naglilingkod na miyembro ng House of Representatives, yung iba naman ay wala na, kailangang mapatibayan natin sa pagitan ng inyong individual o sama-samang paglalahad na tama lahat, na sila ay nakatanggap sa iba't ibang paraan at iba't ibang lugar ng salapi na kailangan nating mapatunayan ngayon. Sino gusto magsimula? Kailangan mapatibayan natin lahat ito. Your Honor, itong mga dating mga sundalo natin, ay meron silang na-share sa akin na screen capture ng kanilang chat group. No? Kasi ang nangyayari po noon, may chat group sila. Pag mag-deliver sila ng pera sa isang personalidad, ay kinukuhanan nila ng picture. At ipinapasa sa chat group nila. Pag nakita po yun ni Ginoong Zaldico, fino-forward niya doon sa recipient at sinasabi, okay na ako sa iyo ha, etc. Pero kung kasama mismo si Ginoong Zaldico sa pag-deliver, hindi na nila napipicturan. Hindi, yun lamang, maski na yun, pwedeng tanggapin ng komite. Dahil ang importante lang, mapatibayan natin na itong mga taong binanggit natin ngayong umaga, sapagkat ito naman ay nasusulat sa inyong pinagsama-samang salaysay, merong mapagbabatayang... Ito po, no, noong April 8, Tuesday po ito, may nag-text yung si Police Captain Alvin Nugid, yung parang team leader po nila. Sabi niya, Franz Castro, saka Arlene Brosas, dito na sila, sir. Tapos may sagot, sir, may kasama pa daw sila, continue daw. Pabato na lang, sir, sa tropa sa baba. And then may naipasa rin nga sa akin na isang picture ni Congresswoman Brosas doon sa opisina ni Congressman Saldico, no? So si Congresswoman So lahat ng nabanggit nating mga public figures ngayon, merong mga confirmatory na ebidensya sa chat ninyo, kung hindi man litrato, confirming that all of them receive these kickbacks. Yung pag-receive po ng kickback, sabi ko, pinapadala sa chat group nila. Yun nga, merong coverage na chat group report, kung ano man ang tawag ninyo, para mapatunayan nating isa-isa ang mga ito na nakatanggap ng kickback. Balikan ko po yung aking naunang tanong sa inyo kung individually meron kayong gustong isalaysay na hindi naman inconsistent dun sa inyong pinirmahan na sama-samang salaysay. Nauukol po sa pagdi-deliver nyo ng pera, kung kanino, ilan ang dinideliver, paano dinideliver, anong ginamit sa pagdi-deliver, kanino napunta. Yun lamang po, para sa ganon, malaman natin na nagkakaisa kayo hanggang sa magawa ninyo ang pinagsama-samang salaysay. Unahin po niyong banggitin ang pangalan ninyo. Julie Cadjao, sir. Sir, outside duty po ako sa isang PR na si Father Flavi ay hinatiran ko ng pera doon sa Mindanao Ab. Isang sobre yun, sir.
pangalan Jolly po? Cadjao, sir. Jolly Cadjao. Hindi, yung dinalhan po nyo ng pera, ano Si yung... Father Plaby Villanueva. Tapos, sir, mayroong, doon, sir, Anong lugar po yun? sa Mindanao, sa mismong simbahan niya, sir, sa may gilid ng kalsada. Bakit po kayo nagdala ng pera doon sa pare? Kasi, sir, hindi ko ano, sir, kung pang ano nila yun, sir, eh. Basta nagdala na kami ng pera, sir, tapos doon sa 33 Maleta din ba dinala mo? isang sobre, sir, tapos doon, sir, sa 33 Clemente. Baka naman sulat lang pinadala Hindi, sa'yo, sir, sobre pera, lang. sir. Kita ko mismo, sir, eh. Sobre lang? Ay, sir. Tapos sa 33 Clemente, sir, isang maleta. Kanino? Kay Father Plaby, binuhat ko papunta sa sakyan niya. So may isang sobre tsaka isang maleta. Ay, sir. Yun ang nare-recall mo. Ay, sir. Hapon yun, sir, hapon. Tapos yung suot niya, sir, itim na pangpare. Yung pangpare yung ano niya. Nung iabot mo, Sinakayan sa sasakyan niya, sir. nakasuot siya ng pampare. Ay, sir. Yung pare na itim, sir, na sinusuot ng mga pare. Paano mo nalaman na siya nga yung... Nakikita ko, sir, kasi pumutok na yung ano, sir, yung doon, yung sa Ijiki. Na nalaman ko si Father Plaby. Bukod sa kanya, sino pa ang pinagdalhan mo ng pera? Yung experience mo. Si Terry Redon, sir. Nakita ko, sir, na yung sasakyan niya, BMW yun, sir, eh. Terry Ridon, yung congressman ngayon. Yes, sir. Ilang maleta naman ang binigay mo? Isang maliit din, sir. Saan mo binigay? Galing 8th floor, sir, sa Quezon City, building sa President Tower, binaba doon, sir. Sinakay sa sasakyan niya, sir. Siya ang pumunta doon. Ay, sir, kilala ko, sir. Eh. Okay. Mr. Chairman, may I mention this lang dahil importante itong breaking news. Sabi ng Inquirer.net, breaking, NBI Director Melvin Matibag has revealed that NBI received information that former Congressman Mike Defensor allegedly bribed the 18 ex-Marines 5 million to provide, 5 million lang nakalagay ito, walang nakalagay each eh, to provide testimony regarding the flood control anomalies. Matibag said the testimony came from an individual. An individual means one person. Kasi kung hindi, individuals dapat, unless it's grammar. With a direct relationship to one of the supposed 18 Marines. So that could be anyone in the world. Dahil 18 kayo, I'm sure you have a lot of friends. Pinangalanan si dating Congressman Mike Defensor na siya yung nag-offer ng halaga noong 5 million para maging testigo nga at lumabas mag-press con, Matibag said. He added that the NBI has already issued a subpoena to Defensor to shed light on the allegations. I will not interrupt you now, Mr. Chairman. Mamaya, nandito na rin naman si ex-Congressman Defensor. It's time for him once again to use his last name and defend himself. Having said that, may I invite with the permission of the Chairman, Director Matibag, total mahilig kayong NBI pumunta dito sa Senado na walang imbitasyon. Ngayon kayong pumunta, iniimbitahan ko kayo ngayon, kasi kung yung impormasyon mo ay hindi verified, hindi naman marites ang pangalan mo. Ngayon, kung verified yung iyong impormasyon, ibig sabihin, bilang investigador, no, NBI, ibig sabihin you have reasonable ground to believe na yung nagsabi sa iyo ay totoo, pumunta ka dito under oath at pagkakataon mo ngayon makaharap si Congressman Mike Defensor at yung 18. No? So itong hearing natin ay open. So if Senator Tito Soto or Senator Erwin Tulfo, ika nga ni Rafi Tulfo, kung ikaw ay matapang, pumunta ka dito. Pag ikaw naman pumunta dito, ikaw ay uto-uto. Pero open po tong hearing na to. But especially now to NBI Director Melvin Matibag. Pumunta ka dito, Director, kasi ako, interesado talaga ako kung nagsisinungaling tong 18 ito. Pati si kumpanyero Tony Levy, kasi napakalaking disservice to sa ating bansa kung gawa-gawa to or kung may dagdag bawas kayo sa testimony nyo. Pero napakabigat ng testimony nyo kung sasabihin nyo,
ang pinakamalaking sindikato sa ating bansa ay mismong gobyerno. So one of the two has to be the truth. That's why, Director Matibag, hindi pa naman kami matatapos. Imbitado ka ngayon or kung sino yung agent mo na nagkwento sa'yo. Pumunta ka dito para harapan tayo, magkaalaman po tayo. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. President. Total, nandito naman po ang 18 magigiting na ex-soldiers. Kung totoo pong ganun kayaman si Mike Defensor, magkano, Mr. Speaker? Mr. President? 5 million each. Nakita ko 5 million. Each. Walang nakalagay na each eh. Sa nakita ko 5 million lang, walang each. Pero meron din finorward si Senator Amy na inquirer. So kayo din. po ngayon ay narinig po ninyo Sa'yo ba? Each? ang di umano'y balita na kayo po ay binribe ni Mike Defensor sa halagang 5 milyon. Each ba? So 90 million po ang pinambribe sa inyo ni Mike Defensor para lang gumawa kayo ng ganitong salaysay na sa aking pananaw ay ginawa ninyo sa To ilalim ng clarify, Mr. sakripisyo. Chair, sa inquirer.net naman, yan, nakalagay na allegedly bribed each of the 18 ex-Marine 5 million. So each, so bawat isa. So, Pesos, simple pesos. lang po ang tanong. Totoo po ba kayo ay binigyan ng pabuya ni Mike Defensor? Bawat isa sa inyo ay tigli 5 milyong piso para gumawa kayo ng salaysay na ito na inyo ngayong ibinigay sa amin kaugnay ng pagsisiyasat sa flood control scandal? Hindi po, Your Honor. Pwede po bang hirap dito, Your Honor, yung nagsabi niyan para patotohanan niya? Yun nga po, Sa may ngayon hamon po, naman. Your Honor, halos nga yung pamilya na nga namin ngayon, yung kakapiranggot nga naipon namin, hanggang ngayon, yun po ang pinagkakasya namin. At yung pagkain po namin, nagkakaroon lang po kami ng, sa ngayon, nagkaroon po kami ng, yung mga kunting ipon, tawag nito, yung chipi-chipi na lang po nga kami ngayon, nagkatsaga po kami sa sardinas na makain, Your Honor. Kung nabayaran po kami ng ganyang halaga, napagaganda na po sana po ngayon ang buhay namin ngayon, Your Honor. Salamat po sa inyong confirm. Your permission, Honorable Chair. Yung kung 5 million bawat isa, sana medyo okay na ang buhay nila kung tutuusin, no? Pero makapagpapakita po ako ng mga katibayan na halimbawa, nung na-hospital ang anak at asawa ni Bernard Tube, kumakailan lamang, ay kailangan pa ho naming hanapan ng makakatulong, no? 30 mil po yung hospital bill ng bawat isa, asawa, anak. Nung naoperahan yung nanay ni Bobares, talagang pinaghirapan ko rin po na makaambag at nasa akin din po yung resibo nung binayaran, no? Nung namatay po ang tatay ni Buduan, kumakailan lang din po, ay kailangan din pong pagtulungan namin para makabili ng kabaong ng tatay niya, no? Baka naman, Atty. Baligod, nung kayo po ay nagtulong-tulong para makakakalap ng halagang may tutulong nyo, baka naman isinilid nyo pa sa maleta kasi. Baka napagkamalang akala mo na napakalaking pera naman nung nakalap nyo itulong doon sa mga na-hospital na kamag-anak ng inyong mga kliyente. Alam mo po yung, Your Honors, no? Ang motivation ng mga sundalo na ito, bago nila gawin yung kanilang affidavit, ang sabi nila sa akin ay, Attorney, nasubukan namin ang nakipaglaban. Muntik nang mawala ang aming buhay. Pero sa panahon ngayon, gusto naming magpakasundalo sa mga Pilipino. Yun po ang motivation nila. Kung yung, alam niyo po, kung accusation lang na galing kay Matibag, naaawa po ako sa NBI dahil eroded na yung credibility dahil kay Matibag. Kali na po, alam nating gagawa lahat sila ng anong klaseng usap para lamang bigyan kayo ng batik, para lang hindi kayo paniwalaan ng ating mamamayan. Ang mamamayan po ngayon ay nakikinig
Sila po ay sumusubaybay sa pagdinig na ito. Sila po ang higit na nakakaalam kung sino kayo. Dahil alam nila ang katotohanan sa likod ng inyong mga sinasabi. Attorney Baligod, inumpisahan ko ito nung dumating dito si Master Sergeant Orly Gutesa. Pinagsisihan ko nga na naipresenta ko pa siya, hindi ko kasi alam na ganun ang gagawin sa kanya. Ang buong akala ko kasi, Attorney Baligod, ang isang taong katulad niya, talagang hindi ko siya kilala. Wala akong panahon noon nakausapin siya, kaya lang nagmakaawa siya na kung pwedeng makausap ko kayo. Ang sabi ko, mag-aalas 3 na. I can only spend at least 10 minutes. Kasi babalik ako, ayaw ko mag-absent dito. Nakita ko siya, may dala-dala siyang kasulatan. Binasa ko, sabi ko, mabigat ito, nakahanda ka bang i-testify ito? At ano naman ang motivation mo para gawin ito? Unang-una po kanya, ako po'y naliligalig na po ang aking kalooban dahil ito po palang trabaho namin. Nakikita namin sa pinag-uusapan po ninyo dyan sa Blue Ribbon Committee, ito po lang mga maletang ito ay puro pala pera po ng bayan pala ito na kung saan-saan lang napupunta, kaya gusto ko pong mag-testify. Alam mo ba kung kahihinatnan mo dito? Alam ko po, alang-alang na lang po sa bansa. Alang-alang na lang po sa pamilya ko at mga apo ko. Hindi pa rin ako naniwala ron eh. Parang added na lang na kumpiyansa. Sige, panotaryo mo nga yan. Kasi talagang alam kong mabigat ang gagawin niya eh. Panotaryo mo nga yan. Pinanotaryo niya po. Nagkaroon pa ng problema, ginamit pang dahilan sa kanya yung notaryo. Walang kasalanan ng tao. Parang siya pang pinalitaw na nag-inventory. Para ba siya nakahanap